Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top 6th Threat versus Poison 13 Isa Buhay 2019 semifinals. Like muna natin yan guys. Pero bago ang lahat, gusto ko sanang sabihin kung sino yung nag-request na ito. Ay, nakalimutan ko. Nag-ano pala siya. Saan na ba yan? Yun, ito nga pala ay requested ni Taruv at comment niya, sabi niya, Poison 13 versus 6 Threat, pa-request bro, salamat. Ito yung 4 days ago. At malapit tayo matapos, ito yung pangalawang reaction ko ngayon guys. Maraming salamat sa mga nandito pa rin nakaantabi, nakaabang sa reaction video natin. Guys, salamat sa mga request ninyo. Lahat ng request ninyo guys, kahit ano pa yan, hindi lang Flip Top, kahit ano pwede nyo i-request, basta mapapanood natin. Ganun pa man guys, kung bago ka lang rito sa reaction video natin, sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video, click nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated. Ganun pa man kung ayaw nyo naman mag-subscribe, ayaw nyong i-like, manood lang kayo, wala namang problema doon. Pero kung ayaw nyong i-like yung, i-share yung video, i-like ninyo para ma-recommend siya sa iba. At mahanap ako ng mga kapwa natin Pilipino na malaman nila na may katulad ko na nagre-react sa Pilipino na mga artist natin. Kasi pansin ko nga, puro foreigners lang yung nalalike ng mga Pilipino. Ganun pa man, andito ako ngayon para ibigay yung mga request ninyo at ginagawa natin, although kahit busy ako, at mamaya may work na tayo, pero tuloy-tuloy lang. Pero bago ang lahat, wag sasama yung loob ninyo. Reaction video lang ito, wag yung seseryosohin guys. Ganun pa man, kung bata pa kayo, para humaba yung pasensya ninyo, mag-practice kayo, habaan nyo, manood lang kayo, enjoy nyo lang. Kung di nyo naman kamag-anak ng artist, ganun pa man, magdala kayo ng magulang ninyo para patnubay ng magulang ang kailangan, kasi adult videos to, puro iba yung mga pinapanood natin, pang matatanda, kailangan malawak ka. Ganun pa man guys, bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko, I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master hypnotherapist, I'm an adult master practitioner, at I'm applied psychologist. Ganun pa man guys, sa description nandun yung personal na channel ko kung gusto niyo marinig akong mag-rap, magkanta. Yung hobby ko na lang, retired na ako almost 15 years ago na, 13 years ago, or almost 17, almost 2 decades na akong retire sa paggawa ng musika. Pero kung gusto niyo akong marinig mag-rap, kumanta, nasa description nandun yung personal channel ko, hanapin niyo lang. Ganun pa man, tapusin niyo yung video, 6 Threat versus Poison 13 at Isa Buhay 2019 semifinals. Let's get to it. Rest in peace, Lil Jack. Advance ko na guys. Kahit humigit, kitang-kita sa bintana. Advance Flip Top, Vuelta Balentong 6. Dito pa rin, TIU Theater, Makati, Central Square. Palimang laban ng gabi. Isa Buhay, Semifinals 2019. Flip Top, magigay para sa parte natin laban. Sarap sa TIU. Ang daming fans ni 6 Threat, ang dami rin fans ni Poison. Flip Top, Luzon, Visayas, Mindanao 2019. Palakas lang. Abang-abang ngayon sa mga plano sa ahon. Abangan nyo. Flip Top 10th year anniversary. Abangan nyo yan. Sa kanan ko, Mariveles, Kapit tayo, guys. Bataan, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Poison 13. 13 to si Poison. Shoutout sa Hypebeat kay Sir Benji. 4 years ago na pala to guys, no? Kay Daddy Boss J, Mami Mitch, Papeng Shoutout kay Yang. PRBL. Sa tito ko kay Raymond Briones, Ara Enriquez, sa RNO De La Cruz Tracking. Yan kay Mr. Brown sa director namin, sa happy birthday sa mari ko na si Desiree Deroy. At sa kaliwa naman, Davao City represent para sa inyo. Magigay para kay 6. Sa 3 digits. Yo! Yo! Maging batas tayo lahat. Enjoy pa rin to kahit anong mangyari. Enjoy lang. Kaya, Nanalo ng coin toss si Poison 13. Pinili niya mauna 6 Threat. Tig-2 minuto. Pahinga natin. Unang palad. Ito dapat kalaban ko nung round 1. Kaso pinaayos niya kay Arik.
Real talk bars! Kaya ligtas na nakahakbang, eto, you played your cards. Pagtapos ko sa bata, tong bata, ang sunod, yun ang rep mo, Sarge. Pwesto yakbang, balik ka sa isayan, wala nang takas sa threat ng death nung March. Flip up! Okay. Flip up game! Gandang intro. Ito pa, flip up game! Ikaw yung tawag ng tawag sa akin, di ba? Di ko napakinggan, bro. Numero sa numero dito sa gabing tagpo. Dalawa na itutumba. Sunod na ang pabidang to. Total, para makapasok sa finals, kailangan ko ng 13 o ano. Magre-reference ka rin ng 6. Vuelta Balentong 6. Magre-repeat ng line. Pues patay ka sa laro kapag nag-replay, rewind. Sige gaya, sige kopya, sige recycled line. Panay sige, gaya ng noon na parang may 6-cycle mind. Wow! Ang gandang konsepto rin yun, yung parang sige replay ng mga bara, blah, blah, blah. Tapos parang pag-replay nun, ibig pag-recycle ng sirkulo ng sirkulo, tapos ginamit niya yung idea na yun para mahanap niya kung paano i-connect yun doon sa kanta ng sige ng 6-cycle mind. Napaka-creative ng pagkaagawa doon. Big props para kay magandang ano yun, starting ng ano niya. Pero nasa semis na si Punggok. Say what? Ganon? Galing. Eh yung kalaban mo panay miss call. Walang sagot sa ring. Mapabisaya o Tagalog. Resulta ay ganon pa rin. Kaon kain, baon kahit anong gawin. Ano, multi? Di ka nakilala sa pagmumulti syllabic rhymes. Mas nakilala ka bilang may multi-copied styles. Mukha lang Moko Jin, di ba? nagmumulti kasi kada laban binabanggit na yung multi 90 times. Tangina, pero kung usapan ay tugmaan, di na sa akin ang tanong. Tao mismo magsasabing matik sa akin to, baon mula kay Aklas hanggang kay Sheyi, puta akin ang taon. Wala na mas tutugma pa sa ika-anim ang kampyon, sa ika-anim na kampyon. Kaya, Ang gandang definition yun kung paano nilagay ni Sixtet yung sarili niya sa hanay ni Poison 13 na ito yung playing field natin pero mas angat ako sa'yo. Kasi pinakita niya doon na mas deserve niya yung pagiging anim na kampiyon. Very outstanding. Kaya Mr. Marco Lacson, yung sugal gawin mong double yung pera para todo yung benta. Matematika sa akin sa sobrang bobo mo sa letra. Bisayang kaliwete sa bungumbo ang rekta. Itong si Marco inabot sa pak, naging Antonio Barrera. Wow! Kaya Burst din yun na kasi Marco. Tas, very anticipated pero dahil, kahit anticipated siya dahil creative yung pagkakadesenyo ng sulat niya, tapos nagbibigay kaagad siya ng signal doon. Yung mga chop na mga idea para magets mo yung susunod na kakalabasan ng linya niya. Napakaganda, napaka-profound. Kasi hindi lang basta nagbibigay ng signal si Sixth Threat kung ano yung mangyayari na punchline na very anticipated, but at the same time hindi siya nagko-compensate, hindi niya pinapabayaan yung sulat niya. Even though magigets mo na maganda pa rin yung ending. Tuloy natin. oh, Marco Lacson. Ayun pala. Apelyido nito Lacson, kahit walang bilang yung tanga. Magiging lason sa lason pag tinanggal ko tong si lason ka na. At yun ay ABC sa nameplate. Wordplay, para yung punto, rekta ba, repa, na parehas tayong may numero sa pangalan, pero gusto kong malaman kung kaya mong makipagsabayan ng letra sa letra. Ganda ng sinabi din niya din. Maganda, very, very smooth ng bawat transition ng mga angulo ng Sixth Threat. Tuloy natin. Tingnan natin na gawin ng Poison 13. Mahusay. Ano ba? Sinabihan pa akong punggok. Kala mo kung sinong matangkad, gago ba to? Tarantado, pag pinugutan kita ng ulo, mas matangkad na ako sa'yo. Okay. Tinalo mo si Lance? Congrats kung ganon. Yung lanseta, hindi bumaon.
Paano ba naman kasi, aspakan pa lang, pinapurul ko na yon. Okay. Magandang Sa claim. pang multi baka mo? So feeling Marlon pero Ramas ka, ganon? Oo, sinuwerte kay Lanceta tong luning carbon, pero malas ka ngayon. Tirador ka ng timog, pues ako'y pusakan lang Central Luzon. Mga tira mo'y biting kaya masakit sa puson. Di mo kayang magrebat, wala kang kalakip na tugon. Ngayong si Luni ay pansamantalang napiit. Huwag ka nang magpilit, maging panghalip dahil kung meron mang kapalit, ako yun. Medyo hindi maganda yung sinabi ni Poison 13 dun. Bakit kinumpara niya yung sarili niya kay kay Looney. So parang nagkaroon tuloy ng much better standing si Sixth Street kasi yung parang sinasabi mo parang ang ginawa mo lang parang kapalit ka lang ni Looney, pero si Sixth Street ang sinasabi niya magkakampiyon. Doon bumaba yung value ni Poison 13 kasi sa hip hop guys, I don't know kung napapansin ninyo, walang magsasabi sa hip hop na it's very rare na merong hip hop artist na humble. Depende na lang kung talagang alam nila na yung ipagkukumpara nila yung sarili nila sa isang tao, meron talagang na-achieve na magaling, na maganda. I mean, kung sa flip top, okay naman, medyo appreciated, pero pag battle MC kayo at nandiyan kayo sa flip top, almost magkakapareho lang kayo talaga dahil lahat kayo puro battle MC. Wala kayo sa labas niyan, so ang hirap i-compare unless champion kayo. Gets niyo yung gusto kong sabihin. So kung si Looney naging champion, then it could be kaya mong i-kumpara yung sarili mo kasi worth it na maikumpara mo yung sarili mo sa kanya. Pero kung ikukumpara mo na sabihin mo na ako yung pumalit kay Looney versus sa bagong champion, magkaiba ng ng ideolohiya eh. Parang sinasabi, kung ako ikukumpara ko yung sarili ko kay Andrew E, medyo okay pa yon kasi at sinabi ko na wala akong laban kay Andrew E. Normal pa yon, 'di ba? Pero kasi yung behavior, gusto kong malaman ninyo, lawakan nyo lang pag-iisip nyo guys kung may magulang kayo sa paligid ninyo o mas nakakatanda at mas malalim ang unawa, pakinggan niyo yung sasabihin ko. Sa hip hop, if yung pagkukumparahan mo mas ahead sa iyo iconic, parang si Andrew Francis Magalona, yung mga tao na talagang angat. Kung diyan sa flip top, kung champion man si Looney, okay yun. Pero kung lahat kayo parang hindi pa ganoon nagiging champ, tapos naging champion si Sixth Street, naging magkaiba yung diferensya kasi walang artist na hip hop na sasabihin na merong mas magaling sa kanila. Kasi every hip-hop artist magsasabi na they're the best, Kailangan mo iangat yung sarili mo dahil nobody's gonna tell that about you. Nobody's gonna say like, fucking, Poison 13 is much better sa akin. Especially kung parehas lang tayo nasa flip-top, tapos parehas lang tayo ng almost standing, regardless ng score, di ba? Kumbaga, kung ganun yung design at disenyo ng field ninyo, ang hirap. So, parang bumaba yung level ni Poison kasi parang hinanay niya lang yung sarili niya kay Looney. Tapos, si Sixth Street naman magkakampyon. Parang, yung difference niya na parang, ang kinukumpara mo lang yung sarili mo sa isang tao na magaling lang magtugma na kaya naman gawin ng ibang mga artist. Samantalang ako, yung gusto ko maging champion, yung maging successful sa field na to, sa mismong tournament na to. Doon medyo nagkaroon ng medyo sinabotahin ni Poison 13 yung niya. Hindi ko alam kung bakit naghiyawan yung crowd, pero base sa pagsusuri ko parang medyo sablay yung part na yun. Tuloy natin. Kaya lahat ng pangalan nyo sa bracket. Kasi hindi ko alam ba't ini-emphasize nyo guys yung multi. Marami namang gumagawa. Dati pa yung ginagawa guys eh. So, sana hindi kayo malunod sa idea ng multis. Hindi ko alam bakit lubog na lubog kayo sa idea na kailangan napakahusay nyo mag-multi na akala nyo advance na advance. Hindi guys, nabigyan lang ng masyadong sikat o nang emphasize yung pagmumultis na dati pa naman ginagawa. Paano pag sumikat yung metaphor sa panahon ngayon? Di yun yung basehan ng pagiging modern. 'Di ba? Dati pa ginagawa yung multis. Sumikat lang yun, nabigyan lang ng emphasize, nabigyan lang ng konting credential, tapos nagagawa na, ngayon na-appreciate na sa makabagong panahon dito. Paano? Dati pa naman ginagawa na yung metaphor. Paano kung sumikat yung metaphor sa panahon ngayon, na madami rin naman gumagawa na. So, ibig sabihin yung metaphor na yung pagiging standard ng pagiging magaling na artist. So, sana malawakan yung sarili nyo dyan, kasi hindi lang si Looney ang marunong mag-multis. Kahit sino pwede, kaya maraming gumagawa. Dito sa Amerika, gas-gas na yun eh.
Hindi na ngayon napapansin yung mga masyadong pagmumultis na ginagawa. Tignan niyo, ang daming mga umuuso rito, mumble rap nga, sumikat eh. Wala namang sinasabi. O, 'di ba? Asan yung multis doon? 'Di ba? Asan yung metaphor? Kaya ganun-ganun lang sila. Pero gusto ko lang isipin niyo guys na sana mag-mature din kayo sa idea at konsepto ng ganong klase ng mga bagay. Kasi at the end of the day, kailangan natin sumuri. May ang bawat bagay merong mga salik o tinatawag na factors. Tuloy natin, guys. ay mamamarkahan ng ex talaga. No offense, may pex pa pala. Pwes wag kang mag-alala, ikaw na ang next tanga ka. Apex. Okay? Damay ka na pex na parang photobomber. Malaswang galawan, animoy agogo dancer. Yan ang ayoko brother. Mga bobot cancer, magtatanda. Tong mga sabik na pumutok na parang lolo thunder. Kasi kahit mag-2 for 2 pa kayo ni Apex, di kayo uubra kay Moko Jin, mga Coco Lamber! Okay. Dahil ako'y masiba sa pagkain, lamon sa akin kahit anong putahe ang ihain mo. Kita mo naman sa laban namin ni Balakid na ultimo hindi handa kinain ko. Kaya magbiniskulan tong tupa ng inatngat ng leon. Walang binatbat sa akin tong rapper na mukhang bisaklat ang ilong. Okay. Kasalanan nilang seta. Ang ganda rin ang ginawa ni Poison 13. So, ang ginawa niya dito, nagbigay siya ng example para masuportahan yung claim niya sa binagay niyang punchline na tungkol kay Six Threat. Tingnan. Kung bakit ba naging ganto, nakalusot ka sa bantay bata, 1, 6, 3, kaya naipit ka sa 13. Okay. Mahilig kang maglaro ng Maganda rin sa Bantay Bata kasi yung tingin nila kay Lanceta, diba? Tapos yung 163, 6 threat, tapos 1-3, kaya naipit ka sa 13. Magandang idea yan. Maganda. pero diba, Very aba yung creative. tricks mo ang galing. Pero 13 kalaban mo, kaya kahit doblehin yung 6 kulang pa rin. Kaya tataihan kita sa 6 kaya plus 6, 12. tataihan kita sa mukha. Para mas maganda, biruin mo kailangan ko pa magbawas para lang madagdagan ka. Ganda rin yun. Big props doon. Natabunan niya yung round 1 ni Six Threat. Kasi panay kahambugan lang ang alam. Puno ng inggit sa katawan. Kalibugan sa mga babaeng tagahanga at katakawan sa pagkain di sa kanya nakalaan. Pinairal ang katamaran, pagkaganit sa katanyagan, hanggang sa magtanim na ng puot at galit sa kahangalan. Nakuha niyo ba yung pinupunto ko? Dito sa lecheng to, nung kinulang yung ika-6 na ngailangan ng 7 deadly sins para tumbasan yung 13 ko. Okay. Kaya babaguhin ko ang slogan mo. At saksi ang mga tao, ito'y hatol ng 3GS, ikay labis kong minaltrato. Okay. Sa tingin ko na-define ni Poison 13 yung first round. Nakuha ni Poison 13, napakalinis ng ginawa niya. Although meron lang pagkasabotay sa first part, pero okay na yun. Huwag na natin pag-usapan yun kasi nakabawi naman si Poison 13 sa mga binigay niya. Tignan natin yung second round, guys. So first round, bibigay ko kayo Poison 13. Okay. Pag dinoble daw yung 6, di daw aabot sa 13. Corning mention. Gago pag dinoble mo yung 6. Well, shout out sa comment section. Tang inang gagon to. Kala mo yung banat mo pang baon? Pag dinoble yung 6, 66 yon. Gago. Okay din yun, ha? Creative Tinalo yun. niya si Enzyte. Pag dinoble yung 6, ang ganda din yun. Magkakagawa. Dinoble mo yung 6. Literal na pagka-doble, hindi yung doble na merong addition na idea. Tuloy na. Mitsulat galing FB. Pues Mr. P, di pang big shot yung tinumba mo na MP. Tanginang bars na kagad set up pa lang yan, hindi makuha ng ibang MC. At tignan mo sa alpabeto, hanggang M ka lang 13. Malayo ka pa sa ST. At dahil sinasabi mo magaling ka mag-multi, tulungan mo nga ako, anong multi ng tinumba mo si M-Site, brother? Pwede ba yung nagpasulat ka kay M-Site after? Di, ito istorya. 2019 is sa buhay. Ito'y binuko na kasama mo.
Yung mga bara mo kay Dosage at Balakid, tatlo kayo nun na nag-aano. Puta si Mzite, nag-share ng linya, dalawang boss mo kailangan mo. Wow! Puta si Mzite, nag-share ng linya, dalawang boss mo kailangan mo. Di lang pala mo ko, Jin po, pati 2x2 kalabang ko. Anong laki ng pag-aagawa at very creative nung ginawa ni Six Threat doon. Very convincing. At si Mzite nag-share nan. Yung pangalang share nan, ginamit niya bilang isang word, bilang tinechnical niya yun para sa idea. Diba? Yung technical kasi yung pagiging paggawa mo ng linya para sa subject na yun, sa topic na yun. Yung technicalities ng si Mzite nag-share ng linya, tas may 2x2 na ibig sabihin pinagtulungan si Six Threat. Napakahusay na. Napakagaling. Bagay na makita mo kung gaano ka smart yung isang tao pag nag-iisip. Galing din. Puta sa klolo, agad grupo, Mr. P, pambihira. Tulungan, sa lutuan, may kakampi, tagahiwa. Paano kapos kasi sa bar, kaya CP ay tila nakasalalay sa 3G. CP mahina! Wow! Bars! Putang ina yan. Bars! Nabagsakan si Poison 30 ng kagimbal-gimbal na bara. CP mahina, 3G kaya nakasalalay sa 3G. 3G meron kasing 3G, 5G, 4G na signal. Tapos ngayon, CP mo mahina, kailangan mo ng 3G. Ang laking bagay nun. Nabaril si Poison, guys. Patay si Poison. Tuloy natin. Nausukan si Poison dun, guys. Kung siyang nausukan siya ng masyadong makapal at nagbabagang uso. 3GS ang CP mahina. Laking bagay nun, guys. CP mahina. Very advanced din. Tuloy natin. Husay. Lanseta, ganun mag-wordplay, bobo ng putang yan to. Ang galing ng pag-aagawa. CP mahina. Nag-stick yun sa utak ko. CP mahina. Very complicated nung ginawa ni Six Threat. At ang hirap din sabihin very basic nun kasi napaka-komplikado ng linya nun. Tapos to be able na maisip yung ganong klase ng bagay, pakahusay. Basag hindi lang si Poison ang nabasag nun, hindi yung buong 3GS, nausukan yung 3GS. Guys, malaki galit ni Six Threat sa malaki yung galit ni Six Threat sa 3GS. Ano ba ginawa nyo? Leche talaga kayo. MZ, share na. Ano ba ginawa sa inyo ni... Ano ba ginawa nyo kay Six Threat? Tuloy natin. Basag. Lahat daw ng estilo, kaya niyang gawin. Kahit ano. Multi ni Luni, scheme ni Batas, flow ni Damsa, pagtime ni Arik, basta lahat kinako nito. Mas pag-usapan natin yan at maganda ka na lang po kasi ma rape you so hard, total sanay ka naman sa dami ng tamod na pinasok sa'yo. Wow! Below the belt na yun. Muntang ano. Ay, nako. Daming estilo, walang na-master. Daming estilo, walang na-master. Agresibo lang, boy. Saktong nag-costume ng Captain Jack of all trades. Feel na feel yung daloy. Ngayon tumingin ka sa salamin, gamit ang iyong salamin, di ba hirap pa rin matukoy ang tunay na sarili niya, hoy, ang Mokojin mo nadala. Panggap lamang pala pagkat di mo pa tansya kung sino kahoy. Pero may Bars. Mokojin tas kahoy. Kasi sino kahoy, ginamit niya yung kahoy tapos di ba ganun yung holorime, di ba? Yung kahoy tapos yung kahoy, yung salitang kahoy, parang ikaw hoy, pero inirime niya sa salitang kahoy. Ang ganda ng pagkakasabi doon. Ang ganda ng pag-aagawa doon. Very technical din yung ginawa ni Six Threat. Napakahusay. Tuloy natin, guys. Pero may diferensya din ako sa mata. Kaso siya rin ganito. Oo, siya rin ganito. Reverse genjutsu ala Itachi upang tanggalin ka sa ilusong kinababaliwan mo. Sharing gusto. Sharing gusto. Sharingan gusto. Pucha, yun. Sunod-sunod yung ano na yung Six Threat. Di na siya pinapabangon. Sinunod-sunod siya ng angle. So, ibig sabihin yung first round ng Six Threat, pamigay lang.
Kasi dito, tad-tad talaga siya eh. No? Pero may diferensya din ako sa mata. Kaso siya rin ganito. Oo, siya rin ganito. Reverse genjutsu ala Itachi upang tanggalin ka sa ilusong kinababaliwan mo. Na-expose yung poison. Hindi mo gets, you're like everybody's bitch. Sa pangungopia lang sa gana. At oo, mahiya ka na darating ang araw na lahat magagaya ng poison pero walang poisong magagaya. Masad sa poison. Idol mo si Looney, di ba? Idol mo si Looney, di ba? Well, you stay sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation. Kung ikaw yung next na Looney, ako yung next generation. Wow. Pakahusay ng pag-aagawa ng Sixth Red. No? Tuloy natin. Poison. Gaya-gaya pala ha. Gaya-gaya pala. Round 2 na. I-review naman natin mga linya mo. Sarap gamitin ang logo ng uprising upang batukan tong bata mo. Naturingan kang uprising pero sa atong duwa ako ang mas kamao. Pinakamayaman sa pagadian, may sarili siyang mundo. Sobra ng gasgas yung mga linya mong yun bro. Kala nila orihinal yung mga barang dala mo. Gaya-gaya ka lang, Sixth Street puta, para kang ako. Okay. At least di ako bumibitaw ng, hindi circus pinunta ko dito, ba't ako mapapasubo ng lanseta? Uy, binago, tarantado, ang sinusubo doon, espada. Sabla yung ideya ng ender niya sa round 1, kaya yung momentum na namlay. Kakasubo ng jutay, pati sa battle na apply. Okay. Pagsasabayin, dalawang bano. Ako ang taga-supel. Di ko tinutukoy pagiging fan ng bano pag sinabi kong ako ay makatukil. Tanginang linya yan, pang inutil. Grabe ang lupit. Naisip mo pa yun? So pwede ko rin palang sabihin para kang takore kasi sa akin, ketel ka ngayon. Ganun ba yun? Okay. Tukil-tukil, yung crowd react naman. Halatang bandwagon. Noon pa lang sinabi na yun ni Flick G kay Badang. Ang inon to, pupa lang pupa kayo. Gaya ka rin pala. Okay. Very good. Congrats. Nice fight, tang ina mo. Biruin nyo, ika-6, tapos nag-line bite sa ikatlo. Okay. Kinall out lang kita, feeling mo, kalibel ka na namin. Pinakagat ka lang sa paing. Sa pag-aakalang putok na siya, 6-chamber revolver, pinaikot ko lang yung 6. Pero ituloy natin yung gun bars. Ituloy natin yung gun bars. Uubusin ko lahat ng bala. Di ka naaabuti ng bukas na kupo. Magmumukha kang si Clarin, 6 na butas sa noo. Peng! 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 Ano? Nakuha nyo bang magbilang? Oo, 6 na putok para bang rapidong tigang. Okay. Huwag mo akong subukan, Fluvet. Huwag mo akong subukan, Fluvet Floy. Matagal na akong proven boy. At alam nyo yan mga tol, nananatiling low-key lang pero sa battle malaktor. Kaya bahala na si Low-key Batman. tas score, okay. Ngayong nagseryoso na ang dating Joker like me. Dahil kung nakay Sixth Street na ang L ang nakay Poison Ivy. L.I.V. V, Victory ganyan mag-bars Loser. mamahalin. Kaya tigil-tigilan nyo na yung kasasabi ng sardinas sa akin. Na medyo creative si Poison 13 pero hindi lang kaya sa tingin ko kaya na tawag ito hindi lang na-appreciate masyado ng crowd yung ginawa ni Poison 13 kasi ang lumalabas kasi parang ang ginawa ni Poison 13 puro ano lang comparison part na merong konting na merong konting disenyo ng parang buhat bangko na dating na parang ako si ganito ka lang ganyan. Na-appreciate ko pa rin kasi creative yung pagkakagawa pero yung ginawa ni Sixth Street talaga meron talagang punchline. So sa tingin ko nakuha ni Sixth Street yung second round at na-expose na si Poison 13. So hindi talaga sapat yung
pagiging yung stage performance lang at magandang delivery. Kailangan mo talaga meron kang punchline na effective talaga. At saka hindi malinaw yung punchline ni Poison 13 kasi nga gumamit lang siya ng comparison net. Yung bagay na yun hindi palaging effective, guys. Kailangan pag mayroon kang comparison, kailangan mong okay, ganito na lang. Pag nag-compare ka, kailangan may proof. How about that? Yun na lang yung pinaka-technical na gusto kong ipaliwanag kung para masabing mahusay yung pagkakagawa. O, kung nasa kanya na yung L, nasa akin yung B, kaya ako yung Poison Ivy. O, okay, ikaw yung Poison Ivy, pero ano pa yung pwede mas mabigat doon kasi parang yun lang yung may yung L at V yun yung tinapay, asan yung palaman yung magpapasarap doon, wala yun yung sinasabi ko. So wag niyo na lang i-quote ako doon, pero siguro naman nagigets niyo yung gusto kong sabihin in layman's terms. So tingnan natin sasabihin ni Six Thread. So second round bibigay ko na kay Six Thread, automatic yan. So hindi pala lanseta, dapat espada. Tarantadong to. Lanseta o espada, basta nilamong ko. Lyrical. Okay. Lyrical sa typical. Kaya pagkukumpara nyo dito sa akin, malaking fuck you. Yung pagre-reference mo ng patok mo na social media, nagiging deja vu. Kaya kung walang matinong nag-react sa'yo dito, sabihin mong mahina ang TIU pagkat pulpul sa teknikalan, kaya double meaning na kagad pag sinabing mahina sa TIU. Kasi pang isa buhay ba yung Jonel, Dante Golapa, sarado. Tas tuwang-tuwa ka ba'y? Mga bara kong tumatatak abay. Tao mismo nagpapakalat panay. Tandaan mo, iba yung sumasabay sa trend. Sa trend ang sumasabay. Mga banat, Jejemon. Pangalan, Jejemon. Yung muka, pag may alak, may balak. Ano yan? Jejesong? Bibe? Kaya pala pandak. Bars. Ano ba height mo? 3 feet, ha, sir? Di ka top tier, di rin underrated. Doon ka sa midget rapper. Pagtapos ito, saka ka lang tatangkad, diretso ka ng 6 feet under. But fuck them short jokes. Baliga, one left short. Di makakaabot ng finals. Total, sanay ka naman sa one step short. Ito ay dream match. Dream match mo lang. Ito trivia at kaalaman. Last year ko pa dapat to kalaban O di versikulo 6, ahon 9, kasi si pare nag-alangan. Tapos biglang hamon nung ahon, si Jeje palaban. December 14, 15, yung ahon 9. Petsa mismo nagsasabing walang tracing nagparamdam. Wow. Ano yun? Sulat muna bago kumpirma? Wow. Talagang grabe na yung chance. Tarantado, matagal mo na akong tinatarget after pa nung battle mo kay Lance. Kaya pala nagmumukhang advance yung writing kasi yung writing mo advance. Mula nung Ang ganda ng sinabi niya doon, no? Kasi naibigay niya yung buong istorya sa maliit na pagkakataon. Yung papaano, bakit ganun yung ginawa ni Poison 13. Sa matagal niya na palang hinahamon si Six Thread. Ang bagay. Mula nung labang ko kay Tats, panay paramdam. May balak pa lamang apak ng sapatos. Pas middle finger dito sa pusi, parang babaeng nagparaos. Now I just snap, tupok buong Marveles sa aking pag-alatanos. Kung ikaw nag-name drop, ako nag-drop name. Laglag pangalan mo pagkatapos. Snap drop niyo. Naglag pangalan mo pagkatapos. Wow. Hindi ko alam paano babawi si Poison 13. Ngayon asa na yung yabang? Kinain lang pare, sira ang imahe, giba at sinaing sa aming finale. Ngayon sinagot ko, tawag mo ano? O di ba wala ring sinabi? Putang sinagot ko, tawag mo, wala ring sinabi. Putang. Ay, nausukan si Poison. Ay, nako, Poison. Ay, nako. Sobrang usok na yung Poison na binigay ko sa'yo, Poison, ha.
Ay, nako. Wala. Nasa third round. Di ko pa alam kung yun lang yung kayang ibigay ni Poison 13 sa second round. Third round, mas lalong mahina yun. Kasi, importante talaga guys na sunod-sunod. Kasi kung wala ka nang mahanap na angulo kay Sixth Threat, tapos si Sixth Threat, all 3 rounds, very, ang hirap na nito. Tuloy natin. Pati si Apex, sinulatan nito. Ganong kalala pagkaputa niya. Kakahanap mo ng big fish, na bingwit mo, barakuda na. Wala kaming paki sa'yo. Maging relo, di mo ba yon nakuha ha? But I'll give my last round dito sa 13 para pagtapos nun yung alauna na. Yan, ibig sabihin, binabypass niya na lang si Poison. Dinaanan lang kita kasi after mo, alauna na. Apex na. Kaya wala na tumukod maiging tinabla ko, mula puno, sinibak, biyak, niligpit, nilampaso, sinilaban, naging abo na lang, sabay silid sa sako, sa kamay ng DDS, ikay malinis sinagba. Ay, tingnan nga natin kung sasabihin ni Poison 13, nabombahan si Poison. Patay si Poison, pati bahay nila. Tingnan natin. Bibigat nun, di ko alam paano pa siya habol. Ito na ang huling yugto. Ito na ang huling yugto. Salpukan ng 2 tamod ng hari, kaya iyong ginalingan. Pareho tayong umani sa kanyang itinanim, ngunit bakit ngayon siya ang tinaniman? Ikaw dapat ipalit ulo. Puta, yun na lang ang choice. Dahil kahit anong luni-luni moves mo dyan, puta, kulang pa sa poise. Luni, Kasi ang banta walang silbi kapag hindi ginagawa. Pero ang lason nakamamatay kahit hindi sinasadya. Kaya sa lahat ng panig sa kanya't galit sa akin, sige po na. Ngayon yung masasaksihan, bakbakan na mala pelikula. Nakahandat, nakaamba, buong puwersa, inipo na. Pagsapak, gewang-gewang tong manok nyo kahit hindi pula. Okay. Panay na lang ba suntok na babanggit? Abay nakakaumay din. Oo, pirata, kalaban mo, pero yung hook ko kulay green. Tanggal ulo, parang hipon. Kapag ako na nadista, ganyan mambastos ng taga Davao, parang Ramon Bautista. Okay. Hoy, sak maestro, hindi to eleksyon. Kung napredict mo yung pagiging pangulo ni Digong, pues ibahin mo to ngayon. Ini-endorso mo pa to, kasi magkakampyon daw to subalit. Pagugulungin ko ngayon, total, minamarket siya ng adik. Parehas lang naman kayo. Wow. Pero para pagtakpan yung bisyo niya, kung sino-sino dinadawit. Pero matanong ko lang, magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Ang sabi ko, ganyan ang tirador. Magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Ganda ng pagkagamit na magkakatira ba ito kung hindi gumagamit. Ibig sabihin, paano ka magiging tirador kung wala ang ginagamit. Well, marami rin kasing idea yung pagiging tirador. Tirador, pwedeng, kasi yung tirador, literal siya, kasi merong tirador, di ba, na may goma, tapos yung puno, na yung hawakan na merong goma. So, pero meron din tirador yung parang kawatan, di ba? Meron ding kawatan, meron ding tirador na killer, meron ding tirador na magaling kumuha ng babae, maraming yun eh. Yung tirador na salita, ma-apply na sa kahit saan. Tuloy natin. Pero maganda yung disenyo doon. Big props kay doon kay Poison na kasi very creative. Parang naalala ko yung ginagawa niya, yung slow it down, parang ganun. Magkakatira ba to kung hindi gumagamit? Ay, putang bakit? Puta. Kasi kahit si Poison na-impress sa sarili niyang rap na blackout siya. Na-impress sa sarili niyang na blackout siya. Kasi tirador daw siya ng timog. Linyang lagi niyang diin. Kung yung lansetang binigay sa'yo, nagawa mong tupiin, pas yung lanseta ni Gregor may nagawa tong baliwin. Kasi lason man o lanseta, Juliet man o si Elsa, hindi mo maaatim ang krimen na nakuha kong gawin dahil ultimo kay Romeo at Lando ako pa rin ang salarin. Okay. At sa bigat ng bitbit ko, iiwan ng gitgit to.
Di maapula ang init kahit anong pilit kakahirit mo. Lansetang binabad sa poison. Saksak mo sa dibdib mo. Hihinto ang bintig bro. Hindi ito bagong disenyo ng lanseta. Ito'y lason sa isip nyo. Okay. Sayang yung ginawa ni Poison. Sobrang haba ng setup niya at saka unnecessary setup. Kailangan niya talaga ng kahit simple lang tapos papunta na kaagad. Kahit siguro mga 2-bar setup lang talaga. Pag kung effective ka talaga. Nakuha na 6 threat yung third round. So, sa tingin ko, second and third round, bibigay ko na kay 6 threat yan. Plus yung yung pag-choke pa ni Poison 13. Hindi ko naisipin na choke yun. Sabihin natin na talo talaga si Poison. Per bars, panalo si 6 threat. Ganun talaga. Ganun talaga guys. Makita mo talaga yung hangganan at limit ng utak ng isang tao pag gagawa ng bars. Ang dami kong mga sinusulat na bars guys. Gusto ko nga rin minsan i-share. Ang dami kong sinusulat. Kaso ayaw nang mahirap pag nagsusulat ka kasi pag nakita ng iba, di ba? Magkikreate pa sila. Marami akong sinulatan mga hindi naman sa generic pero yung creativeness yung magbibigay ng abilidad para pwede mo siyang ilaban kahit kanino. Siyempre kino-compile ko lang din. Gano'n naman mga artist yun, nagsusulat talaga sila. Pero ang ganda ng ginawa ni Poison, di lang talaga sumapat para kay 6 threat. Ganun pa man, panalo 6 threat. Tingnan natin. I promise, kung magkaroon man ng puntos si Poison, very rare. Siguro 2, 3, 1. But panalo dyan 6 threat. Tuloy natin. And I'm pretty sure first round lang nakuha ni Poison. Kwenta pa na itong 6, Poison 13 versus 6 threat. Mag-iayos po ang beses. Ang boto, advancing sa finals, boto ng hurado, 6-1, magigay para kay 6 threat. Obvious na yun. Lagi, isa to sa pinaka hindi ko talaga sa laban na ito. Kasi hindi expectation niya. Ano yung sinabi lang sa batin, laban na yung batin. Yun yung sinasabi ng 6 threat. Laban lang naman. Yung pwede, you can say whatever you want. So, paano ko na magiging passionate na yun? Talo, bawi lang sa susunod. At least wala na break. Big props lang kay Poison. Magaling si Poison, di lang talaga niya kumbaga sa tingin ko yung ngayon napapanood ko si Poison, pakiramdam ko yung mga punchline niya parang aksidente niya lang nagagawa kasi magaling siya, very creative siya pero hindi niya makakita yung punchline talaga, ma-define niya yung punchline ng maayos. Akala niya yung pagkumpara niya sa isang bagay at konting distinction yun na yung punchline pero hindi ganun yun guys may proper na paggawa ng punchline at hanggat hindi niyo nakikita yung proper ka naggagawin yun ang hirap. Kasi nalilito yung utak natin kung ito na ba yung punchline na pwede kong ilagay. Pero hindi Sa first setup ninyo, puro comparison. Tapos pagdating mo, nung dinefine mo lang yung packet comparison, akala mo na, porque proof ng konti yun na yung hindi ganun yun, guys. I promise you. And hopefully, makita ni Poison yung para sa kanya. You know? Well, siguro nakita niya na kasi 2019 pa to eh. Ano na ngayon, 2024. So, ibig sabihin, 5 years na nakakalipas. Ganun pa man, guys. Bibigyan ko yung laban na to siguro ng 9 siguro. Kasi sa tingin ko hindi nabigay ng best ni Poison dahil nag-choke siya sa third round. Ganun pa man, guys, maganda yung pinakita sa overall kay Sixtet nakuha yung ano. And galingan nyo guys sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, makabigyan yung mga tao nakapaligid sa inyo, tigil sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, share, at mag-comment na rin kayo. Ingat nyo na dyan. Peace out.